Kinuha ang basong may laman pang red wine at dahan-dahang inikot ang couch paharap sa akin. Pagharap, nilagok ang baso. Kinabahan ako. Carlo, napag-usapan na natin na dapat matutunan mo na yung pagpapatakbo ng rice mill. Si tita mo kasi pupunta ng Nueva Ecija sa Monday para magpaunang bayad ng palay. May sakit si Kuya Ramon mo kaya wala siyang ibang mautusan at makakasama. Gusto ko sanang samahan mo siya. Ang paliwanag ni Mami. Hindi ako nakasagot nang bumukas ang pinto ng CR. Lumabas ang pamilyar na bango. Kasunod si tita na pinupunasan ng basang buhok. Naka-light blue itong 90s. Uubusin pa ba natin ng isang bote? Inaantok na ako eh. Sabi ni tita kay Mami na walang kamalay-malay na ako'y naroroon. Pagtanggal ni tita ng tuwalya niya, nagulat siya nang ako'y makita. Carlo, nandito ka pala. Asa na si Net? Nagtakip pa ng bahagyang katawan na para bang nahihiya. Nasa kwarto na po, tulog na po. Malu, sinabi ko kay Carlo na siya na lamang yung isama mo sa Nueva Ecija, okay? Okay lang naman daw sa kanya eh. Putol ni Mami. Hindi ko naman kailangan ng Malu, may dala kang cash. Mabuti nang may kasama ka. And besides, baka mamaya gabihin ka pa uwit, antukin ka sa daan. Buti yun, may kausap ka sa biyahe. Baka mangyari pa ang nangyari kay... Putol ni Mami kay tita. Ngunit hindi na itinuloy ang gusto pa sanang sabihin. Alam kong patungkol yun kay Tito Lito. Pumayag naman si Carlo eh, di ba anak? Di pa ako nakasagot kanina, pero sa takbo ng usapan, alam kong dapat akong sumang-ayon. Wala naman po kaming pupuntahan ni Ate Sel kaya ayos lang po. Ngumiti ako sa kanila na bahagyang nakatingin kay Mami at hindi ako makatingin kay tita. Dama ko kasi ang pagkabalisa ni tita, ganun din naman ako. Nilapag ni Mami ang baso sa mesa at kinuha ang baked macaroni. O ayan, may kasama ka na. Kanina lang nagre-reklamo ka sa akin na medyo mahirapan ka sa rice mill dahil may sakit si Ramon. Eh ngayon may makakasama ka na papuntang Nueva Ecija. Parang ayaw mo pa ah. Okay na ha, si Carlo na yung kasama mo. Siya nga pala, may pasalubong pala ako sa iyo anak. Pakiabot mo nga yung bag ko. Utos ni Mami habang hawak niya ang plato na may laman pang macaroni at may hinahanap. Wala dito, baka nasa kotse, kunin ko lang ha. Sabi ni Mami. Ate, si Nanay Linda na lang yung utusan mo. Awat ni tita. Alam kong ayaw lang ni tita na maiwan kaming dalawa sa kwarto. Hindi na, siguradong nasa kabilang bahay na yon. Diyan lang naman sa garahe yung sasakyan. Sabay labas ni Mami sa kwarto. Naiwan kami ni tita sa kwarto. Naramdaman ko si tita na medyo naiilang. Ganon din naman ako. Binasag ni tita ang katahimikan. Carlo, pasensya na ha. Hindi ko naman sinabi sa mami mo na sumama ka sa akin. Okay lang naman na hindi ka sumama. Tsaka hindi naman niya malalaman. Tita, okay lang naman po sa aking sumama pero kung ayaw niyo po akong kasama, naiintindihan ko naman po kayo. Alam kong may galit kayo sa akin dahil sa nangyari. Nakayo kong sagot ni Carlo. Carlo? Mahinang tugon ni tita. Naramdaman kong lumapit siya sa akin. Nakayuko pa rin ako kaya nakita ko lang ang kanyang mga paa. Humawak ang dalawa niyang kamay sa aking pisngi at inangat niya iyon. Tumingin ka sa akin, Carlo. Dahan-dahan niyang sabi. Tumingin ako sa kanya. Nakatayo siya sa aking harapan habang nakaupo pa rin ako. Ramdam ko ang bigat ng kanyang loob. Mangiyak-ngiyak ang kanyang mga mata. Carlo, hindi ako galit sa iyo sa nangyari. Ako nga dapat yung sisihin sa mga nangyari. Galit ako sa aking sarili dahil pinagsamantalahan ko yung kainosentihan mo. Mahinang sabi ni tita. Tita, gusto ko rin naman ang nangyari. Sagot ko sabay yakap sa kanya. Nakatayo siya at ako'y nakadikit kaya naman nakadikit ang pisngi ko sa kanyang balat. Naamoy ko ang pamilyar niyang bango, ang init ng kanyang katawan na unti-unting dumadarang sa akin. Dahan-dahang humawak ang kamay ni tita sa aking buhok. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Garalgal niyang sagot at halatang kinakabahan. Inangat ko ang aking ulo. Ngunit hindi ko tinanggal ang pagkakakapit sa kanyang bewang. Tumingin ako sa mga mata niya. Napakaganda niya. Alam ko po yung sinasabi ko. Ang wala akong gatol na sabi sa kanya. Naramdaman ko na parang nag-init ang kanyang tenga. Nagtitigan kami. Tahimik na napalunok si tita. Mabilis siyang kumilos. Yumuko
at siniila ko ng halik. Mapusok yun. Sinabunutan niya ang aking buhok ng marahan. Gumanti ako ng halik sa kanya. Muli kong naramdaman ang kakaibang init sa aking katawan. Binawi niya ang pagkakahalik. Kapwa kami sumagap ng hangin. Bukas ng bahagya ang kwarto, kaya madali kong narinig ang papaakyat na yabag. Alam kong narinig niya rin iyon. Mabilis siyang kumilos at inayos ang nakalilis na damit at buhok. Umupo sa kama at humarap sa TV. Inayos ko rin ang aking pajama upang hindi mahalata. Maya-maya, bumukas na ng tuluyan ng pintuan. Pumasok si Mami. Sinarado ang pintuan. Nakangiti si Mami at nasa likod ang dalawang kamay. Lumapit sa akin at inilabas ang isang plastic na blue ng isang kilalang mall. Alam kong konti lang yung dala mong panloob dahil naiwan mo sa kama yung iba, kaya binilhan kita nang pumunta ako dito. Medyo malaki yan sa dati baka kasi maliit na sa'yo yung iba Nakangiting sabi ni Mami. Kinuha ko ang plastic at nilagay sa aking harapan para matakpan iyon. Salamat, mahina akong sabi. Sa gilid ng aking mata, nakita ko na medyo napangisi si tita. Hindi mo man lang babubuksan? Tanong ni Mami, sabay hatak na rin ng plastic. Siya na ang nagbukas. Maganda to, di ba mga favorite cartoon characters mo to? Sabay pakita sa akin ng mga brief na may mga drawing ng mga cartoon characters. Sukat mo nga. Mami naman. Bahagyang nakaramdam ako ng hiya. Nasulyapan ko ulit si tita na hindi mapigilan ng ngisi. Gayong drama naman ang palabas sa TV. Sasagot pa sana ako kay Mami na sa susunod ako na lamang ang bibili, pero nahihiya naman ako kay tita. Umatras si Mami para umupo ulit sa couch. Sige na, sukat mo na yan. Utos niya. Pag upo ni Mami, bigla itong sumigaw. Tumayo ito at tinignan kung ano ang naupuan. Naku, yung baked macaroni. Nakalimutan kong inilapag ko pala dito. Malakas na sabi ni Mami. Natawa kaming tita at nagkangitian. Medyo kumalma na ang aking pakiramdam. Hay, buti na lang hindi pa ako naliligo. Aktong ililigpit ni Mami ang mga kalat ng, sige na ate, maligo ka na at ako nang bahala dyan. Awat ni tita. Thanks sis. Sabay talikod ni Mami at kinuha ang bathrobe at tuwalya. Pumasok sa CR na bahagya lang isinarado ang pintuan. Dinig ko ang paghawi niya ng kortina at pagbukas ng shower. Carlo, yung kwarto mo nga pala, iniwan mo magulo at may mga nakita ko doon na mga... Pasigaw na sabi ni Mami, ngunit mahina lamang ang dating sa akin. Hindi ko masyadong maintindihan ang mga sunod niyang sinabi. Sasagot pa sana ako, pero biglang lumapit sa akin si tita at siniila ko ng halik sa labi. Muling uminit ang aking pakiramdam. Bumitaw siya sa pagkakahalik at inilagay ang hintuturo sa kanyang bibig. Sumenyas na wag maingay. Kapisado ko si Mami pag siya ay nag-CR. Tumatagal ito ng mga 30 to 45 minutes. Alam kong alam din ni tita yun. Ngumiti siya sa akin. Narinig pa namin si Mami na kumakanta habang naliligo. Mabilis at kalkulado ang kilos ni tita. Muli akong siniil ng halik at na mga oras na yun, talaga namang iba na ang aking pakiramdam. Kaya naman ang mga oras na yun, hindi ko na naman napigilan ang aking sarili. At dahil parehas kami nakakaramdam ng uhaw ng mga panahong yun, sabay na naming tinanggal ang init na lumulukob sa aming mga katawan. Agad akong pumwesto at ginawa ang bagay na talaga namang aming kailangan. Kitang-kita ko ang ekspresyon ng mukha niya na hindi malaman ang gagawin na parang baliw. Napapapikit pa siya at napapakapit sa akin. Ako naman ay ganoon din ang nararamdaman. Para akong nasa langit ng mga oras na yun. Ilang minuto pa, sabay naming narating ang dulo. Sakto naman, pinatay na ni Mami ang shower. Pumwesto na ako sa may pintuan na para bang aalis na ako. Tamang-tama naman at bumukas ang pinto ng banyo. Bumungad sa akin si Mami. O iho, aalis ka na ba? Ang tanong nito sa akin. Opo Mami, baka gusto na po ninyong matulog ni tita. Sige iho, at medyo naparami rin ako ng inom. Napagod din yata ako. Ang sabi ni Mami. Lumabas ako ng kwarto at muling pumunta sa kwarto ng aking mga pinsan.
Sa loob ay muli akong dahan-dahang humiga sa tabi ni Ate Sel. Lumipas ang oras, siguro 11 PM na pero ayaw pa rin akong antukin. Naalala ko muli ang aking tita. Sabik at may konting guilt na ewan, hindi ko maintindihan. Alam kong mali yung ginawa namin, pero kapag nasa sitwasyon na kami, parang tama na. Para ba akong isang adik na hinahanap ang bawal na gamot? Marahan akong umupo sa gilid ng kama. Medyo gumalaw si Ate Sel. Tumambad sa akin ang napakaganda nitong muka. Lalo namang nadagdagan ang aking pag-iinit at para ba ako naghahanap? Dahil dito, dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto. Medyo nagbabakasakali na gising si tita. Lumabas ako sa may balkonahe at laking gulat ko na may halong tuwa. Nandoon pa nga siya at gising pa. Tulog na raw si mami. Kita ko muli ang maganda niyang katawan. Suot niya ang 90s. Ewan ko ba? Pero nang mapansin niya na siya aking tinititigan, may ngiti sa labi niya akong hinatak pababa sa sala. Kaba at init ang aking nararamdaman. Para ako nagbukas ng isang gripong ayaw nang magsara. Hindi titigil kahit na umaapaw na sa drum. Tanging ang ilaw sa labas ang siyang nagpapaliwanag sa sala. Wala nang tao sa baba kundi kami na lamang. Sina Nanay Linda ay nasa kabilang bahay natutulog. Kasama nito ang kanyang pamilya at iba pang kasama sa bahay. Sa may mga sofa kami tumayo at muli kong naamoy ang kanyang bango. Niyakap agad niya ako at siniil ng halik. Mapusok at mariin na halik. Hinayaan naming pakawalan ng nararamdaman namin sa isa't isa at tuluyan kaming nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Halata ang pagkauhaw namin sa isa't isa. Wala na kaming pakailam na mga oras na yun. At dahil na rin sa panggigigil sa isa't isa, ilang sandali pa ay parehas kaming hingal. Wala kaming imikan nang marating namin ang dulo. Nagkatinginan kami at sabay na nagkangitian. Isang pagkatamis-tamis ng ngiti at sinenyasan niya na akong pumasok. Bago pumasok, nginitian ko rin siya. Tanging iniisip ko na siguradong mas nanaisin ko pang magbakasyon muli sa probinsya, kapiling ang aking tita. Pagkatapos nun, sinara ko na nga ang pintuan.